Magandang araw po ng Panginoon sa ating lahat. At bago po tayo magsimula, ay basahin po na natin ang Article 21 ng Confession of Faith dito po sa ating hymnal psalter sa pahina 79. Ito po ang sinasabi: The satisfaction of Christ, our only high priest for us. We believe that Jesus Christ is ordained with an oath to be an everlasting high priest after the order of Melchizedek, and that he has presented himself in our behalf before the Father to appease his wrath by his full satisfaction, by offering himself on the tree of the cross and pouring out his precious blood to purge away our sins, as the prophets had foretold. For it is written, He was wounded for our transgression, He was bruised for our iniquities. The chastisement and our peace was upon Him, and with His stripe we are healed. He was led as a lamb to the slaughter and numbered with the transgressor, and condemned by Pontius Pilate as a malefactor, though he had first declared him innocent. Therefore, he restored that which he took not away, and suffered the righteous for the unrighteous, as well in his body as in his soul, feeling the terrible punishment which our sins had merited, insomuch that his sweat became as it were great drops of blood falling down upon the ground. He called out, my God, why hast thou forsaken me? And has suffered all this for the remissions of our sins. Wherefore, we justify, say with the Apostle Paul, that we know nothing save Jesus Christ, and Him crucified. We count all things but loss and refuse for the excellency of the knowledge of the Christ Jesus our Lord, in whose wounds we find all manner of consolation. Neither is it necessary to seek or invent any other means of being reconciled to God than this only sacrifice, once offered, by which He hath perfect forever them are sanctified. This is also the reason why He was called by the angel of God, Jesus. That is to say, Savior, because He would save His people from their sin. May isang tao noon na nakarating sa bansang Saudi Arabia. Siya ay nagmula sa sinasabing ang pamilya niya ay mananampalataya. Subalit sa kasamaang palad, ang taong ito ay nalis na lundas. Namuhay sa sanlibutan ito. Subalit, sa kabila ng lahat, binigyan pa rin siya ng pagkakataong makarating sa ibang bansa. Subalit, sadyang siya ay hindi maganda ang takbo ng kanyang naging buhay, sapagkat nakarating siya doon sa isang napakapangit na kumpanya. Hindi maganda ang akomodasyon, at gayon din, yung food allowance ay laging bitin. Ang pinakamahalaga sa lahat ay hindi nagpapasweldo. Samantalang, ang kanyang mga anak dito ay mag-aaral na ng kolehiyo. Sa magitan ng kanyang mga barkada at kaibigan, sa isang siyudad, sa Riyadh, marami siyang contact person doon. At sa magitan nito, siya ay sinabihan na tumakas na sa kanyang amo. At dahil dito, nagkaroon siya ng pagkakataon. At ang ginawa niya, hindi ganun kadali ang pagtakas, sapagkat yung taong ito ay nandoon sa Ha'il Tariq, sa highway. At ang ginawa niya, susun-susun damit, pati panloob lahat, susun-susun, at siya'y nakihits sa isang Arabo, makasarating ng Buraida. At pagdating sa Buraida, hindi rin ganun kadali yun, sapagkat may mga pulis. Ngayon yung kanyang ikama ay may expert na. Ngayon, nabuo sa kanyang isipan na kapag siya tinanong ng pulis, sasabihin niya na ang kanyang ikama
ay doon tindadala ng kanyang amo at doon i-renew. At na sumakay sa SAPCO, hindi rin ganun kadali yun. Sapagkat mayroong 5 checkpoint na dadaanan bago ka makarating ng siyudad ng Riyadh. Ngunit sa kabutihan palad, hindi na-check ang bus na kanyang sinasakyan. Sa madaling salita, nakarating siya sa Riyadh. At dito natagpuan niya ang kanyang tropa. Kung saan bahay na doon tropa, doon siya kumakain, doon siya, ilang linggo rin yun. Samantalang noon, ang kanyang pamilya ay naghirap na at di malaman kung makakapasok pa ang kanyang mga anak. Ngayon pa man, sa kabila ng lahat, siya ay dumanas ng hirap. Natutunan niyang magbenta ng Malaysian Hass, Indonesian Hass, mga bagay at gamot na pinagbabawal, mga alak. Yan ay kinukuha namin din sa kapwa Arabo. Kinukuha ng taong ito sa kapwa Arabo. At ito, ang naging buhay niya, isang napakalaking kasalanan, higit sa lahat, yung pagkakakumbert niya ng Muslim. Nung siya'y tumakas, nilakala niya na ang Muslim na ito ay makakatulong sa kanya. Pero hindi. Bagkus lalo siyang napahamak. Isang araw, andun siya sa Batha, kung saan ito ang lugar na ang mga Pilipino ay nagkikita-kita. At nakita niya doon ang kanyang pamangkin na isang pastor. Kwentuhan hanggang sa inaya niya ang kanyang pamangkin pastor doon sa second floor, sa likod ng Manila building. Meron kasi Manila sa Batha eh. Doon nakatira ang taong ito. At doon nagkwentuhan sila. At sa magitan ng pag-aaral, binasan niya sa taong ito ang Roma 5:6. At ganito ang sinabi, sapagkat nang tayo mahina pa, sa takdang panahon, si Kristo ay namatay para sa mga makasalanan. Baliwala sa kanya. Umalis ang pastor na ito. Ngunit nung siya'y nahihiga na, sa kanyang pagbumuni-muni, naaalala niya ang kanyang pamilya, marami siya nakikita at naalala, biglang pumasok sa kanyang kaisipan ang talatang ito. At naisip niya, wala akong lunas. Ako isang napakamasalanan at hindi karapat-dapat. Pero sa talatang ding ito, sinabi dito, si Kristo ay namatay para sa mga makasalanan. At dahil dito, nagkaroon siya ng pag-asa. Yung kanyang kahinaan, yung kanyang kawalan at unlakan ng ulang pag-asa na siya ay nagkaroon pa ng buhay na dapat. Nagkaroon ng kaunting pag-asa. Sapagkat si Kristo lamang ang lunas. Sapagkat si Kristo ay namatay para sa makasalanan. Mga kapatid, ang pinahayag ng taong ito noon ay siya ring mensaheng narinig natin ngayon. Ang pagliligtas sa atin ay nakabatay sa pag-aalay ni Kristo ng kanyang sarili para sa ating kasalanan. Ito ang itinuturo ng Verdi Confession, Article 21. Si Jesus, ang ating kataas-taasang sacerdote na naghandog ng kanyang sarili para sa atin. Tayo po ay muna manalangin. Pinupuri ka namin, Ama. Salamat po sapagkat meron kami isang dakilang sacerdote. Salamat po, meron kami isang Diyos na nagligtas. Tumubos ng aming kasalanan sa magitan ng kamatayan sa krus. Maraming salamat po sa hiwaga. Salamat po sa pagkakalunas. Salamat po sapagkat minsan pa ipinakita mo sa amin at pinadama ang iyong walang hanggang pagmamahal. At sa oras na ito, Panginoon, biyayaan mo kami ng karunungan upang matuklasan namin at maunawaan namin kung ano ang iyong pahayag sa sinasabi ng Verdi Confession, Article 21. Maraming salamat po, Ama. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin po natin ang sinasabi ng Hebreo 6:13 at Hebreo 7:28. Ang sabi po ay ganito. Tingnan niyo ang karanasan ni Abraham. Nang mangako ang Diyos kay Abraham, hindi siya gumamit ng ibang pangalan dahil wala nang makakahigit pa sa kanya. Sa Hebreo 7:28, ang mga tao na naging punong pari
ayon sa kautusan, ay may mga kahinaan. Ngunit ayon sa sinumpa ng Diyos, matapos maibigay ang kautusan, itinalaga niya ang kanyang anak na maging punong pari magpakailanman dahil natupad nito ang layunin ng Diyos. Ang Verdict Confession 21 ay mula sa sermon at ginawa ni Reverend Yerk Bayena, at ito ay naipangaral sa Reformed Church, Mangere, South Auckland, New Zealand. At ito ay may pamagat, si Jesucristo ang tunay na nag-alay ng kanyang sarili. May 3 punto po tayong pag-aaral sa hapong ito. Una, si Jesucristo ang dakilang saserdote sa lahat ng saserdote. Pangalawa, si Jesucristo ang saserdote na nag-alay ng kanyang sarili. At ang ikatlo, si Jesucristo ang ating tagapagligtas. Balikan po natin yung 1. Si Jesucristo ang dakilang saserdote sa lahat ng saserdote. Ayon sa banal na kasulatan, ang saserdote ay may 3 tungkulin. Una, mag-alay ng handog para sa kasalanan. Pangalawa, manalangin at magitan para sa bayan. Pangatlo, magbigay ng pagpapala mula sa Diyos. Ganito ang ginawa ni Aaron, ang unang mataas na saserdote. Sinabi ng Levitico 9:22, pagkatapos, iniunat ni Aaron ang kanyang mga kamay sa bayan at binasbasan sila. At pagkatapos, maghandog ng handog para sa kasalanan, handog na sinunog at handog sa kapayapaan. Ngunit pansinin, mga kapatid, ang lahat ng ito ay paulit-ulit na ginagawa dahil ang kasalanan ng tao ay paulit-ulit din. Sinabi ng Hebreo 10:11 ay ganito, araw-araw ang bawat saserdote ay tumatayo at gumaganap ng kanyang reliyosong pagtungkulin at muling nag-aalay ng gayon. Mga handog na kailanmay hindi nakapag-aalis ng mga kasalanan. Kaya't dumating si Jesus, hindi bilang saserdote, ayon sa pagkasaserdote ni Aaron, kundi ayon sa pagkakasaserdote ni Melchizedek. Sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya. Ikaw ay bari ay magpakailanman, ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Yun po ang sabi ng Hebreo 7:17. Si Melchizedek ay tinawag na saserdote ng kataas-taasan Diyos. At yan ay nasumpungan sa Genesis 14:8. At si Melchizedek, na hari ng Salem, ay naglabas ng tinapay at alak at siya'y saserdote ng kataas-taasang Diyos. At siya'y walang tala ng pinagmulan o kahalili. Ano ibig sabihin nun? Ito ay larawan ng walang hanggang pagkasaserdote ni Kristo. Sinabi ng Hebreo 7:24-25, ngunit si Jesus ay walang kamatayan, kaya hindi nalilipat sa iba ang pagkapari niya. Kaya maililigtas niya ng lubos ang sinumang lumalapit sa Diyos sa pagitan niya dahil nabubuhay siya. Nabubuhay siya magpakailanman at namamagitan para sa kanila. Kaya nga, nararapat lang na ating ipahayag na tayo'y walang kinikilala maliban kanino? Kay Jesucristo. Si Kristo lamang ang ganap at walang hanggang saserdote dahil siya lamang ang walang kasalanan.
Sinabi ng Hebreo 4:15, na darama rin ng ating punong pari ang lahat ng kahinaan na dahil nararanasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumating sa atin. Pero, hindi siya nagkasala. At siya, ang ating tagapagtanggol, sapagkat siya ay buhay magpakailanman. Tunay nga po, si Jesucristo ang dakilang saserdote sa lahat ng saserdote. Tungo po tayo sa pangalawa. Si Jesucristo ang saserdote ang nag-aalay ng kanyang sarili. Ang lahat ng saserdote sa lumang tipan ay nag-aalay ng hayop bilang handog. Ngunit si Jesus ay kakaiba sa lahat. Siya mismo na kanyang sarili ay naging handog para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Sabi ng artikulo 21, siya mismo ang humarap sa Ama, alang-alang sa atin, upang alisin ang kanyang puot sa pamamagitan ng kanyang ganap na pagsasakripisyo. Inihandog niya ang kanyang sarili sa krus at ibinuhos ang kanyang mahalagang dugo upang linisin ang ating mga kasalanan. Ang sakripisyo ay dapat kusang loob. Ito ang sinasabi ng Salmo o ng awit 40, verse 7 hanggang 8. Narito, dumating ako, nakasulat tungkol sa akin sa balumbon ng aklat, nais kong gawin ang iyong kalooban. Oh, Diyos ko, ang iyong kautusan ay nasa aking puso. Kaya Jesus mismo ang nagsabi, ako'y kusang nag-alay ng aking buhay. Walang maagaw nito sa akin, kundi kusang kong loob na ibinigay sa akin. Ito ang diniklara ng Juan 17:18. Malinaw na sinabi, mahal ako ng Ama, dahil inialay ko ang aking buhay para sa kanila. At pagkatapos ay muli akong mabubuhay. Walang makakakuha ng aking buhay, kundi kusa akong ibinigay. May kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan ding akong bawiin ito. Sinasabi ito ng aking Ama sa akin. Ang layunin ng kanyang sakripisyo ay pag-aalis ng ating kasalanan. Ang sabi po sa aklat ng Roma, versikulo 3, talatang 25 ay ganito. Si Kristo ang inialay ng Diyos bilang handog, pantubos sa magitan dugo. At natatanggap ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Malinaw po na wala na tayong kailangan panghanapin o imbentuhin na ibang paraan maliban sa kanyang kaisa-isa at natatanging sakripisyo na isang beses lamang ginanap at ginawang perpekto ang mananampalataya magpakailanman. Hindi siya nagdala lamang ng handog. Siya mismo ang naging handog. At sa krus, kanyang naranasan ang puot ng Diyos. Kaya't siya'y sumigaw. Ano ang kanyang sinigaw? Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang sinabing ito ng ating Panginoong Jesus ay ating makikita sa aklat ng Mateo, Kapitulo 27, talatang 46. Tiniis niya ang lahat ng ito para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Mga kapatid, maliwanag po ang sinasabi ng ikalawang punto, walang ibang saserdote ang nagdusa ng ganito.
Ang mga nauna ay nagdala lamang ng handog. Pero si Kristo mismo ang naging handog para sa atin. Si Kristo, ang saserdote, ang nag-alay ng kanyang sarili. Sa pangatlo po, si Kristo ang ating tagapagligtas. At dito po tayo magtatapos. Dahil si Kristo lamang ang nag-alay ng sakripisyong ganap, siya lamang ang maaaring tawagin. Tagapagligtas. Sabi ni Pablo sa unang Korinto, versikulo 2, talatang 2, sapagkat nagpasya akong hindi malaman ng anuman sa inyo, maliban kay Jesucristo, at siya'y ipinako sa krus. Ibig sabihin, wala nang ibang daan ng kaligtasan. Maliwanag ang sinasabi sa Gawa 4:12. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ng kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang pangalan lamang ng Diyos ang ibinigay sa Kanya sa ikaniligtas ng tao. Napakaliwanag po. Ano po? Sa ating Panginoong Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Ang pangalan ni Jesus ay nangahulugang ang Panginoon ay nagliligtas. At sinabi sa Mateo 1:21, na yung mga anak na isang babae, ay panganganak ng isang lalaki, at papangalanan siyang Jesus. Dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At tinupad niya ang kahulugan ng kanyang pangalan. Dahil siya ang nag-alis ng ating kasalanan at nagdala sa atin sa Diyos. Ang kanyang sakripisyo ay tinatawag na pagpapatibay, ang pagtanggal ng poot ng Diyos sa pamamagitan ng handog. Sinabi ng Roma 5:9, ngayon, yamang tayo'y pinapaging matuwid sa pagitan ng kanyang dugo. Lalo na tayong ililigtas sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya. Ito rin ang dahilan kung bakit tinawag siya ng anghel ng Diyos na Jesus. Nang ibig sabihin ay tagapagligtas, sapagkat ililigtas niya ang kanyang hinirang mula sa kanilang mga kasalanan. Maliwanag po na walang kakayanang gumawa ang tao. Walang merito ng sino man ang makapagliligtas. Tanging si Kristo lamang sa magitan ng kanyang dugo at sakripisyo ang makapagdudulot ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Mga kapatid, naranasan mo na ba ang ganitong kaligtasan? Nakikita mo ba na lahat ng kasalanan mo ay iniatang kay Jesucristo? Tulad ng sinasabi sa pasimula na ating tinalakay, na ang taong namumuhay sa kasamaan ay nakita niya ang kanyang kasalanan at walang ibang lunas kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang nagbayad ng lahat ng kasalanan ng kanyang hinirang. Siya'y walang hanggang saserdote. At siya lamang ang tagapagligtas. Maliwanag po, kapatid, ang hatid sa atin, ng Artikulo 21. At sa pagkakaong to, tayo po ay yumuko at manalangin. Aming mapagmahal na Ama, salamat po sa pinakamahalagang regalo, ang iyong anak na si Jesus. Dahil sa kanyang sakripisyo, kami ay napatawad at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Tulungan mo kaming mamuhay ng may pasasalamat at pagtatalaga at maging saksi sa iba pa na tunay kaming may buhay dahil si Kristo ang namatay para sa amin. Sa pangalan ni Jesus, na aming saserdote at tagapagligtas, ito ang aming panalangin. Amen.